I'm Zoren. Hi, Soren. Thank you so much for coming to see me. I'm having goosebumps, you know. Yeah. Kaya kasi ikaw yung talagang everybody likes you for who you are. Oh, wow. Yeah, Thank especially, you. syempre, taga-showbiz ako. And we love producers who produce movies like this one. Yeah, I'm a crazy producer. I'm trying to come back again. Dati kasi may experimental cinema of the Philippines. So, Yes. nakapagawa kami ng mga big movies. Like Correct. Himala and Oro Plata Mata. So, that was the biggest, most mahal movie during its time. It was quite a statement coming from Ilocos Norte Governor Amy Marcos, who in the 80s held office as the Director General of the Experimental Cinema of the Philippines. Masasabi niyo ba yung indie films ngayon, parang yun ang katumbas? Not money-wise, Yeah, of but course. yung pagka-experiment niya. Oo, tama. Pagka-experimenta. Yung pagka-experiment, yung in the sense na mapoproduce mo, yung kung tutusin, hindi ipoproduce ng commercial producer. Bawal yung formula, bawal yung sobrang mahal na artista, dapat yung mga character actors. Actually, nagugulat nga ako sa Himala kung tutuusin dahil parang ginawa namin kasi we wanted to do something nakakaiba that was very, very Filipino. Hindi ko akalain na decades down the road, pinapanood pa rin sa schools. Akala ko, gagawin mo lang to prove a point na, okay, it can be done, we can make a Filipino film. Pero up to now, pinapanood pa rin, kaya natutuwa naman ako, nakakataba na rin ng puso. Yung Oro Plata Mata sa 17 million noon, saksakan na ng mahal. Tapos lahat nagagalit sa akin noon, bakit si Peke Galiaga, na hindi pa nakakapag-direct, magdi-direct ng pinakamahal na pelikula sa Pilipinas at that time. Sabi ko, paano? Tignan naman ninyo yung material. Kaya ba natin yan? Naintindihan ba ninyo yan? Wala naman kami Nakakaintindi. Wala naman nakakaintindi ng Bacolod, na pre-war, kundi si Peke. So, sabi ko, I think if that's the winning material, you'll have to give it to him. There's no other director. Hindi nyo naman pinagsisihan, hindi ba? Hindi ko naman pinagsisisihan. Oo, kasi hanggang ngayon, Oro Plata is Oro Plata. Yeah, Mata, it's still a classic film. And I'm really, really surprised. Kaya, okay na rin. So, it proves siguro one thing, that maybe hindi ka kikita in the next half an hour or even in the next screening. Pero over time, as it gets shown as a quality film, kung hindi ka man kikita sa bulsa, at least, tataba talaga puso mo dahil pinag-aaralan. Marami nga silang mga meaning na nakikita na hindi namin alam Ang kanyang muling pagpasok sa industriya sa pamamagitan ng indie movie na Pintakasi ay talaga namang inaabangan dahil sa hindi maitatagong pagmamahal niya sa showbiz. It's very interesting. At the end of the day, I guess you really want to communicate, whether it's politics or it's filmmaking. Kahit anong ganda ng message mo, pag hindi ka naintindihan ng audience, wala rin, di ba? So it's really important to communicate. And tinatanong nga sa akin, bakit animation, special effects, bakit hip-hop, napakalayo, di ba? Sabi ko kasi, pag hindi ka nakapag-communicate sa lengguwahe ng bata o lengguwahe ng mahihirap, hindi ka mapapakinggan at hindi makatotohanan kasi naririnig mo yan sa kalye talaga. Tama. Minsan ding sinubukan ni Governor Amy Marcos ang umarte sa harap ng kamera. Kaya naman marami ang nagtataka kung bakit hindi sinundan ng kanyang panganay na anak ni si Borgie ang kanyang yapak. Ang corner ni Borgie, ayaw mag-artista nun Ewan ko ba lang sa isang yun. Tapos, binubuli ko nga. Sabi ko, uy, papagamit ka naman. Ayaw talaga Kung minsan lalabas, tapos wala. Si Georgina, masipag yun ang magaling mag-tweet. Yun ang marunong talaga. Up-to-date ang Georgina. So, boto kayo kay Georgina, ganun ba? Okay naman si Georgina, she's so funny. Binibiro nga namin kahit mukha siyang Ingles, actually she's Ilocana. Kasi di ba she has a maternal grandfather from La Union who's really, really Ilocano looking, kaya binibiro nga namin. But she's very popular also sa amin dahil nga masipag nga mag-tweet, kaya magsimula ka na mag-tweet. It was an honor to meet Governor Amy Marcos na isa sa mga maituturing na haligi ng Decalibring production sa showbiz. Well, ma'am, ano ang message niyo sa ating audience para sa inyong latest? Okay, please come and watch Pintakasi dyan sa Robinson Galleria at 6 o'clock. Mamaya, manood na kayo kasi maliit lang yung cinema, medyo siksikan. Pagkatapos the next 3 days, may palabas rin. Alright, thank you po. Thank you so much.
Okay, ano ganun interview mo, ha? Oh, thank you. So, mamaya, kita kasi sa Robinson, di ba? Walang ka-stress-stress yung panayam mo. Yeah, ano siya, kahit whatever you throw. First time mo ba na-meet, Miss Amy? First time ko, nung dumating siya sa room, mararamdaman mo, May presence. may malaking dumating. Alam mo yung hangin. Sa pangalan. Napa-wow ka. Oo, Alam mo, pangalan, alam kahit mo sa yun. Bulgar, di ba nagko-column si Governor Amy Marcos doon, talagang makikita mo yung atake niya. Ang gaan-gaan at saka nakakabira siya sa satirikong paraan. Alam, hindi diretso pero talaga bumabanat. Tsaka sa Pintakasi daw, parang may mga bagets dyan. Sabi ko, ba't mga bagets ang kinuha mo? Kasi daw gusto niya makasama ang mga bagets. Para malaman niya kung ano na raw nangyayari sa mundo ng mga bagets. Para di maging bagets siya. Sinabi nga niya, hip-hop daw siya. Hip-hop Oo, mom ganun daw siya siya. talaga. Rugged yan. Cool na Kahit cool. saan mo dalhin, sa totoo lang. Tsaka tanggapin natin ang katotohanan, Marcos pa rin siya. Tama. Diba? Parang barkada lang siya ni Borgie, di ba? Oo. Correct. Yes, ayun. Alright. Okay. Aba, teka, sino yun? Ay. Wow, si Rupa Isang pala. Diyosa na May bumaba Diyos sa na lumapag sa lupa. Nako, Zoren, ang laki-laki ko. Imposible hindi mo ako makita. But anyway, thank you very much, Steven Delosa, for my makeup, Jeff Aramin for my hair, Eric De Los Santos for my beautiful jumpsuit I'm wearing today, styled by Aliana Martinez, Vero by Gladys Yang, and Joyce Makitalo and Erickson Manalo for my accessories, Century Properties, Dr. Vicky Bello, Cristal Bello, Sexy Solutions, Fresh Look One Day Contact Lenses, Dr. Vivian Sarabia, Sarabia Optical, Dr. Steve Marcan, Sexy Solutions, and Fridays for the GCs, and of course, the Italianis as well. Follow me on Twitter, I love Rufa G. And now, nako, ang biggest series na aabangan dito sa Kapatid Network in 2012 ay magbabalik, ang Valiente, starring JC De Vera at marami pang iba. Please watch this. Action, drama at romance. Ito ang sangkap na bumuo at nagpasarap ng hapon ng mga manonood noong dekada 90. At ngayon, ibinabalik ng TV5 ang pangunahing teleserye na mas pakakaabangan at kapapanabikan ng ating mga kapatid. Ito ang pagbabalik ng Valiente. Ako si Gardo Valiente. Yan, isa akong mapagmahal na anak, hasyendero na basta father ko dito yung isa sa mga nag-umpisa ng Valiente, si Michael De Mesa. Tapos yun, best friend ko dito si Oyo, yung pamilya Braganza na magkakaroon ng konting alitan hanggang lumaki na lumaki, hanggang maging magkaaway na kami. Tapos yung kapatid ni Oyo na si Myla, gagampanan ni Nadine, magiging kasintahan ko naman. So dun mag-evolve yung story. So more on friendship, more on sa love, sa family. Ako si Theo Braganza, and mayaman, mabait naman, pero bine-brainwash ako ng mami ko para maging masamang tao. Ako dito si Myla, isa akong Braganza. Role ko dito, isa akong ampon. So, ang kapatid ko dito si Theo at saka si Leona. Love interest ko dito si Gardo, na bilang si JC De Vera. I play Leona Braganza, ang kapatid ni Theo Braganza, anak ni Trining Braganza. And obviously, I play the kontrabida role. Actually, not really kontrabida, pero the love triangle of JC and Nadine's character. To say that Valiente was a big hit in the 90s is an understatement. Kaya naman isang mabigat na responsibilidad ang nasa kamay ngayon ng bagong henerasyon na gaganap sa papel na pinasikat ni Michael De Mesa, Tirso Cruz III, Glenda Garcia at Mariz Ricketts. Siyempre masarap yung feeling dahil naging parte ako nung Valiente na tumagal ng 5 years. Tapos ngayon, inuulit na naman namin. Tapos yung mga gumanap pa dati, mga solid din talaga ng mga artista. Dito, more action. Talagang yung character namin ni JC, yung talagang makikita mo talaga yung pagkakaiba. And walang naiiwan, lahat ng characters umaangat. Super happy and actually super pressured. I'm super pressured na sana ma-deliver ko, I bring justice to the role, and yun, na sana Direk Joel be proud of me. Actually, wala naman masyadong preparation. Siguro yung preparation. Dahil ang role ko dito, simpleng mabait eh. All the way, ganun lang siya eh. Pero, sobrang honest siya. Yung kung anong gusto niya sabihin, kung ano yung nararamdaman niya, it really shows, ganun. Very excited ako.
At the same time, very pressured din dahil sinubaybayan talaga ito ng tao. Kahit naglipat-lipat siya ng network, immediately sinundan siya ng mga viewers talaga. So nakakakaba para sa part namin ni Oyo na ipapasa sa amin. Although alam naming napakahirap talaga nung palabas na to. Alam namin na pinaghandaan talaga to ng TV5. Alam ng buong staff, even yung mga directors na lahat kami ready para dito. So very excited ako na gawin. Mas maaksyong eksena, mas matitinding drama, at mas mga nakakakiliting tagpo. Ito ang inyong dapat naabangan sa pagbabalik ng Valiente dito lang sa TV5. Next take, pinanday ng panahon. Sa kabila na mainit na pagtanggap ng kanyang malaking pelikula sa Metro Manila Film Festival, Senator Bong Revilla, di pa rin mapigilang maging emotional dahil sa trahedyang naranasan ng kanilang pamilya. Abangan ang mga kanyang mga naging pahayag tungkol dito sa Caught by Christie. Here Comes the Bride. Sa sobrang pagmamahal sa isa't isa, Angelica Panganiban, handa na nga bang magpakasal kay Derek Ramsey dahil pareho na nilang gusto magkaroon ng baby anytime soon. Abangan!